Kumusta ka diyan sa ano, sa Korea? Sobrang lamig? Opo, may mga times na sobrang lamig, may mga times na sakto lang, kaya naman. Katulad today, maganda yung weather kasi nagne-negative, hindi nagne-negative yung temperature. Kasi nung una namin punta dito, parang -3, -9. So talagang yung lamig pumapasok hanggang namin, kasukasuhan. Pero as long as you're in your proper gear naman, you're wearing the right clothes, kaya katulad nga ano na ako, parang yung thinking ko, yung mentality ko, mas okay na mainitan ako kaysa malamigan ako. So nag-double layer ako kasi madaling tanggalan yung mga like ito yung long jacket, ito binigay sa amin ng SBS pagdating namin kasi ayun kailangan talaga namin ng mga long jackets, yung mga dinala kasi namin parang kulang na kulang din talaga dahil pag-empake pa lang po, challenge na dahil nga makakapal yung mga jackets na dala. So, hindi talaga namin kaya na magdala for 40 days So, worth of clothes. kumusta yung samahan niyo diyan, kayong mga runners, compared to season 1? Mas ngayon kasi mas nakilala na namin yung isa't isa, so mas naiintindihan na namin kung paano gumalaw yung isa't isa. May parang mga mutual na kami, understandings na kami na o kapag ka ganito si ganyan, okay lang yan. Suportahan natin siya. Kasi may mga times na talagang dahil siguro sa weather, ang hirap kumilos, parang siguro mas nagiging vulnerable yung mga katawan namin. And then nga, titular yung pinagdarasal ko din na huwag kami magkasakit pero hindi pa rin maiwasan na magkasipon, magkaubo. Pero ang maganda po dito talagang alagang-alaga naman kami ng grupo, ng Philippine team and also yung Korean team. Talagang nakatutok sila kahit na maliit na bagay lang mararamdaman namin, kailangan namin sabihin sa kanila, tinatanong din nila kung okay kami and naka-provide yung mga kailangan namin every time na nag-shoot kami. Oo. Paano niyo, pina-relax si Miguel since siya yung kumbaga bago? Unang-unang sabak pa lang po kasi titular, taping na kaagad kami. So parang wala halos time para makipagkwentuhan or ma-update. Uy, kamusta ka na? Yung parang, yung mga chit-chats namin in between the takes. Pero parang okay din yung naging sistema na ganun kasi nakalaro na namin siya agad. Yung nakasama na namin siya sa mga challenges, sa mga missions. Tapos parang wala naman, hindi naman siya stranger. Parang ganun, parang hindi kami nahirapan. And I think hindi rin siya nahirapan to blend in and to parang make himself comfortable sa amin. Kasi kahit naman sa mga guest titular, every time na may mga guest kami, sinasabi nila na salamat kasi hindi nila na-feel na um, sila, parang iba sila kahit na first time lang namin silang ma-meet, yung mga ganun. So we try as much as we can to make others feel welcomed. Oh, may magge-guest bang Korean star? Albangan? Ay, abangan po natin yan. Basta ang masasabi ko lang, ang bigat ng season na to, ng Running Man, medyo maangas yung mga guests namin this season. Ayun, hindi ka dadalawin ni David? Dadalaw po siya. So, he'll be coming from Ireland. Since hindi natuloy yung trip namin sa Japan, nag-decide kami na, since patapos na rin naman po kami, 3 days na lang, towards the end of our work, pupunta po siya. Ayun, okay. And you have a new love interest sa Slay Zone, si Abed. Ayan, Kumusta naman si Abed bilang love interest mo, nung character mo? Nako, masasabi ko lang po, masaya ako na siya, very eager to learn. Nakikinig siya. Yun naman po yung isa sa mga yung mga qualities na talagang dapat meron yung mga actors natin dito. Kasi hindi rin siya nag-show off na alam niya na yung mga bagay na ganyan, although he's had experience with
doing films and shows. Very ano siya, very eager siya, and ang maganda sa kanya talagang nakikinig. Okay. Abed, comfortable ka ba kaagad kay Glyza? Hindi mo ba naisip na, teka muna, Glyza De Castro, Glyza De Castro to, multi-awarded actress? Hello po. Nung una po, nahiya po ako kasi po, syempre po, alam natin si Miss Liza, magaling talaga. Tapos, nung nakausap ko na po siya, kasi po nung unang eksena ko po, siya ka po agad yung ka-eksena ko. Very warm yung welcome. Hindi ko po na-feel na parang dapat dapat kabahan ako na si Liza yung ka-eksena ko. Ganun po. Tapos, very gentle lang po yung mga scenes namin na talagang parang matagal na po ay magkatrabaho, ganun po. Mm-mm. Ayun. So talagang parang sobrang blessed mo na in a so short span of time mo sa showbiz, sa acting, eto na kagad ang mga nakakasama mo, si Glyza, si Mamang, tapos dun sa isang movie mo, kayo, yung iba pang mga Sparkle Boys. Nga po. Very thankful po. So, how about another project with Glyza? How would you like it? So, How about another project with Glyza? sige, game. Oh, Game po ako dyan. oo, maraming magugulat, no? So, kung ano yung mangyayari doon sa character ninyong dalawa dito sa Slay Zone. Opo. Nako, marami talaga magugulat. In fact, yung mga nanood nung premiere night, sabi nila, "Uy, sobrang naano sila na hindi rin nila akalain na gano'n yung kakahinatnan ng story." Kasi talagang wala silang sabi nga sa Tagalog, ni sa hinagap, wala talaga. So, paano niyo ginawa 'yon? Paano niyo with the with Direct Louie, Glyce? Si Direk Louie kasi meron po siyang mga direction sa amin na kung kailangan may ganitong hint pero hindi natin i-spoil. Hindi dapat mahalata or hindi dapat, kumbaga subtle lang talaga po. So medyo may challenge pagdating sa pagtitimpla kasi alam naman po natin kung gaano din kahusay si Direk sa mga ginawa niya. Nakatrabaho ko siya sa SOP pa, and then nakatrabaho ko siya sa TikTok Lock din. Pero iba rin pala siya kapag pelikula na yung ginagawa niya. Talagang he puts his full heart, his full soul into it. So, in a way, may contribution din siya dun sa mga characters ng bawat isa kasi talaga pong naging successful din yung mga emotional obligations namin because of him. At abangan nila ang highlight ng character ni Ate. Yes. Panggulat din, pasabog din. True. Thank you po. Okay, so mag-invite tayo. Abed, ikaw mauna. Ini-invite ko po kayo na manood ng Slay Zone sa February 14 po. Yan, showing na po yan sa lahat ng cinemas nationwide. And then, si Ken wala. Nawala, parang natanggalan po yata siya ng internet. Taping Baka tinaw. Tinawag na siya, sa ayos. Yan. Guys, mag-invite tayo. This gawin nilang date movie para magkayakap sila all throughout. Actually, yun na po yung naiisip ko, titular, sa mga may jowa or may jojowain pa lang, feeling ko talaga mas magiging close kayo dahil dito sa pelikulang to. Kasi ang sarap manood ng isang pelikula na na-experience mo siya. So, dito sa Slay Zone, talagang hindi lang kayo tatawa, hindi lang kayo iiyak. May gulat factor din siya. And I think lalabas kayo sa sinehan na feeling,
Uy, wow, what an experience. Para kang sumakay sa roller coaster. Ganun yung mga ganun yung siguro para to make it short. Para siyang roller coaster ride. At Ayun, so pwede sana po supportahan niyo po ang Slay Zone. February 14 na po. Let's make Slay Zone trend on Twitter para po marami din makapanood. Sa lahat po ng manonood, please help us spread the word on social media accounts, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Sobra po namin ma-appreciate yun because right now our film industry still trying to recuperate. So, para po sa pelikulang Pilipino, para po marami pa po tayong ma-produce na pelikula, let us support our local films. Okay. Thank you, Abed. Thank you very much. Guys, thank Thank you, you. Tita Lar.